Magandang umaga po sa bawat isa. Ito po ay isang kagalakan na makatayo dito sa harapan at isang ring karangalan na makapagbahagi ng salita ng Diyos sa inyong harapan. So, bilang isang Pilipino, tayo ay nagdidiriwang sa ating araw ng kasarinlan o araw ng kalayaan. Ito ang pinakamahalagang nagawa ng pamalahang aginaldo. Ang pagpapahayag ng kalayaan ng Pilipinas sa Kawit, Cavite noong Hunyo 12, 1898. Maraming mga tao galing sa probinsya pumunta sa Kawit, Cavite para masaksihan nila ang makasaysayang pangyayari. Doon sa balcony ni Emilio Aguinaldo, doon nila mataimtim na pinagdiriwang ang selebrasyon na ito at doon din unang ibinunyag ang watawat ng Pilipinas at doon din unang tinugtog ang tinawag nating national anthem natin, tinugtog ng banda. Itong araw ng watawat ay inilipat ni Diosdado Macapagal noong 1965 mula sa June 12, nilipat niya sa Mayo 28. At pagdating naman ni Pangulong Fidel Ramos, ito'y binago niya ulit. Ang pagdiriwang natin ng araw ng watawat ay mula Mayo 28 hanggang Hunyo 12. Kaya nga bilang Pilipino, kahit tayong maliit pa lamang, nakikita natin sa mga sasakyan, sa bahay, o sa mga motor, tricycle, mayroon watawat. Dahil yung watawat na yun yung simbolo na tayo ay nakalaya sa kapangyarihan ng mga Espanyol sa loob ng 300,000 taon. Bilang mananampalataya, tayo ay mayroong siniselebrate na mas higit pa sa siniselebrate ng lahat ng mga Pinoy. Tayo ay nakalaya noon sa kapangyarihan ng tao. Pero bilang mananampalataya, mayroon nakalaya tayo mas higit pa doon. Naalala natin yan, nung 5 piso. Nung maliliit pa tayo, naabutan ko pa yan eh. Hindi ko lang alam kung naabutan ng iba yan. Okay, ngayong araw ay pag-aralan natin ang salita ng Diyos at ang titulo dyan ay ang dakilaang kapangyarihan ng Diyos. Makikita sa Efeso Kabanata 2, talatang 1 hanggang 10. At bago tayo magpatuloy, tayo manalangin muna. Dakilang Diyos Ama, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pag-ibig. Walang humpay na katapatan at biyaya sa amin sa pang-araw-araw. Kami ay hindi nararapat sa iyong kabutihan. Subalit ikaw ay mayaman sa awa at pag-ibig. Kaya nga kahit bago mo palang lalangin ang sanlibutan, nasa plano mo na kami ay iligtas sa pamagitan ni Kristo Jesus. Ama, tulungan mo po kami sa umagang ito. Naway maunawaan namin ang iyong salita. Tulungan mo po kami sa pamagitan ng banal na Espiritu. At patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala. Marami kaming kasalanan, Ama, at yan ay hindi namin kayang itago sa iyong harapan. Dahil ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Naway patnubayan mo kami sa aming pag-aaral ng iyong salita at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, background lang po. Author ng book is si Apostle Paul, si Pablo. Ipinadala sa Efesos. Kasama, isinulat ito ni Apostle Pablo nung nandoon siya sa bilangguan according to Acts chapter 28, AD 62. So, itong book ng Efesos, Colossians at Philemon ay idinala ni Tychicus at Onesimus. Ang Efesos yun, nakikita natin dyan. So, nasa Turkey, okay, Asia Minor. Ngayon ay Turkey yan. So,
Sa baba, nandiyan yung Jerusalem. So, ang Book of Ephesus, ito'y sinulat, hindi tugunan ang mga problema ng iglesia, ng isang iglesia. Isinulat ito para ipakita at i-explain kung ano ang mga tema. Okay? Ang unang tema na makikita natin dyan, ang dakilang pag-ibig at biyaya ng Diyos sa mga makasalanan. Ang Diyos ay dakila sa pag-ibig, kahit tayo ay makasalanan. Pangalawa, bakit tayo? Dahil sa pag-ibig ng Diyos, ang Diyos ay nagbuo o naglikha ng bagong tao. Ang tawag dyan ay iglesia. Ang iglesia hindi lamang mga Hudyo, kundi ito'y Hudyo at mga Hintil. Tayo mga Pilipino, tayo mga Hintil. Hindi tayo mga Hudyo. Pangatlo, saklaw ng pagtubos ng Diyos. The scope. At ang pang-apat, spiritual na pakikigdigma. Kung babasahin natin ang Book of Ephesus, nakikita natin doon, unang chapter pa lamang, hindi natin kaaway ang Diyos. Dahil sa pamagitan ni Kristo Jesus, tayo ay nagbalik loob sa Diyos. Hindi din natin kaaway ang mananampalataya. Chapter 2. Hindi natin kaaway. Hindi mo rin kaaway ang iyong asawa. Hindi mo kaaway ang iyong husband. Asawang babae, asawang lalaki, at hindi mo kaaway ang iyong anak, hindi mo kaaway ang iyong magulang. At hindi mo kaaway ang iyong adipin, at hindi mo kaaway ang iyong amo. Subalit, sa Ephesians chapter 6, may kita natin doon, ang ating tunay na kaaway ay si Satanas at yung mga spirito na inuutusan ng ni Satanas. Dati, sila yung sinusunod natin bilang mananampalataya, hindi na natin sila sinusunod, kundi ang Diyos na ating sinusunod. Kaya naging kaaway natin sila. Kaya sabi doon, put on the whole armor of God. Okay. Ano nangyari? Okay, dahil magsisimula tayo sa kabanatang 2, babalikan natin ng kaunti yung unang kabanata. Unang kabanata, makikita natin doon na una ay ipinakilala ni Apostle Paul kung sino siya, kanino ipinadala ang sulat, nandun yung greetings. And pangalawa, si Apostle Paul ay gumawa ng isang hymnal or awit. Isang awit. Yung kung sa English, tawag doon spiritual blessings. Papuri yung sa Diyos, doxology. Doon ipinapakita ni Apostle Pablo, ano ba ang ginawa ng Diyos Ama, ano ang ginawa ng Diyos Anak, at ano ang ginawa ng Diyos Espiritu sa ating kaligtasan. Sinabi doon, election, adoption, redemption, sealed by the Holy Spirit, at marami pang iba. At sa chapter 1, verse 15 to 23, in-acknowledge ni Apostle Paul ang tunay na pananampalataya ng taga-Efeso. Sabi niya, ang inyong pananampalataya ay tunay dahil ipinapakita ninyo ito sa pag-ibig ninyo sa Diyos at pag-ibig ninyo sa inyong kapwa. Sabi doon. At pangalawa doon, sabi niya, ipinapanalangin ko naway maunawaan ninyo ang mga biyayang binigay ng Diyos sa atin. Back to chapter 1, verse 1 to 3 to 14. And chapter 1, verse 19 to 23, sabi niya dyan, inilarawan ni Pablo ang dakilang kapangyarihan ng Diyos kay Kristo Jesus. Dahil dakila ang kapangyarihan ng Diyos, si Kristo Jesus ay namatay dahil sa ating kasalanan. Si Kristo Jesus ay nabuhay muli dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, niluklok ng Diyos Ama si Ginoong Hesukristo sa langit. Okay? At pagpasok sa kabanata 2, yun yung karugtong.
Unang kabanata ay ang dakilang kapangyarihan ng Diyos na naranasan ni Kristo Jesus. Kabanata 2, ang dakilang kapangyarihan ng Diyos na ating naranasan. Our experience. Basahin natin ang salita ng Diyos, o ako na lang, basahin ko ang salita ng Diyos. Kabanata 2, talata 1 hanggang 10. Noong unay patay kayo dahil sa inyong pagsuway at kasalanan, sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito. At naipailalim kayo sa pamumuno ng kapangyarihan ng himpapawid, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw magpasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos, napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niya ay kasama ni Kristo noon. Tayo'y makapatay pa dahil sa ating pagsuway. Niligtas niya tayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama sa kalangitan. Ginawa niya tayo upang sa darating na panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganahan ng kanyang magandang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Verse 8, sapagkat dahil sa kagandaang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una paman upang gawin natin. So, ang Ephesians chapter 2 verse 1 to 10 ay inahati sa 4. Unang pahayag, pangalawang pahayag, pangatlong pahayag, at ika-4 na pahayag. Ang unang pahayag, ito ay tumutukoy bakit natin kailangan ang kapangyarihan ng Diyos. Ano ba ang sitwasyon? Ano ba ang kalalagayan ng buhay ng tao? Bakit natin kailangan ang kapangyarihan ng Diyos? Pangalawa, ikalawang pahayag, ang dahilan kung bakit tayo may kaligtasan. Ano ba ang motive or ang dahilan bakit tayo may kaligtasan? At ang pangatlo, ano ang paraan ng Diyos sa kaligtasan ng tao? Pang-apat, ano ang layunin ng Diyos sa kaligtasan na ipinagkaloob niya sa atin? Una, ano ang kalalagayan ng tao? Pangalawa, ang pag-ibig ng Diyos. Ang pangatlo, ang paraan ng Diyos sa pagliligtas. Pang-apat, ay ang layunin ng Diyos sa pagligtas sa atin. Paano ipaniliwanag ni Apostle Pablo ang dakilang kapangyarihan ng Diyos? Ay mayroong 4. Una, ang kalagayan ng tao ay patay. Bakit natin kailangan ang kapangyarihan ng Diyos? Dahil ang tao ay patay. Hindi kayang buhayin ng tao ang kanyang sarili. Pag sinabi nating patay, hindi itong taong walang lakas, hindi kumikilos, hindi ganoon. Yan ang binasa natin kanina. Binasa ko kanina. Nung unay, patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pamumuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid. Ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw magpasakop sa Diyos
Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng patay. Una, itong kamatayan na ito ay nagmula ito sa kay Adan. According sa Romans chapter 5 verse 12, kaya nga kung papaano ang kasalanan ay dumating sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, Adan, at ang kamatayan ay sa pamamagitan ng kasalanan. Ang tao ay namatay dahil sa kasalanan, at ngayon din naman ang kamatayan ay lumaganap sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Lahat ng tao ay namatay dahil lahat ng tao ay nagkasala. Walang mabuting tao according sa Roma Kabanata 3. Kahit isa. Kabanata 1, kahit ang mga Hudyo ay hindi nila masasabi sa kanilang sarili na wala silang kasalanan. Ang mga hintil at ang lahat ng tao ay makasalanan. Ito ay naipasa sa ating lahat. Una diyan, ang tao ay patay spiritual. Anong ibig sabihin ng patay? Ibig sabihin diyan, ang tao ay patay spiritual na dati ninyong nilalakaran. Ibig sabihin, patay siya, pero naglalakad, namumuhay, kumikilos, mayroong ginagawa. Patay pero mayroong ginagawa. Ano bang ibig sabihin dito na patay tayo spiritual? Ibig sabihin dyan, hindi natin kayang gawin ang dinisenyo ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay mayroong design sa isang tao na mahalin ang Diyos, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Hindi natin kayang gawin yon dahil patay tayo. Sabi doon, igalang natin ang Diyos higit sa lahat. Hindi natin kayang igalang ang Diyos dahil patay tayo spiritual. Wala tayong relasyon sa Diyos noon. At pagsunod sa Kanyang mga kagustuhan, kundi ang ating mga ginagawa ay ang kasalungat. Opposite, no? Ang salitang, wait. Okay. Romans chapter 8 verse 7. Siya ay nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya ito gagawin. Dahil patay tayo sa kasalanan, ayaw natin gawin ang gusto ng Diyos. At hindi natin kayang gawin ang gusto ng Diyos. Ayaw nating magpasakop sa Diyos. Tayo'y patay sa kasalanan. According sa Luke chapter 19 verse 14, ngunit galit sa Kanya si Kristo Jesus ito. Ngunit galit sa Kanya ang Kanyang mga nasasakupan, sabi ni Kristo Jesus ito. Kaya't nagsugo sila ng kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, ayaw naming maghari sa amin ang taong iyon. Dahil patay tayo sa kasalanan, hindi natin kayang gawin ang dinisenyo ng Diyos sa atin. Okay? Pangalawa, ang tao'y namumuhay ayon sa hangarin at kapalaluan ng mundong ito. Ang salitang sanlibutan or mundo, aeon, sa Greek, ay tumutukoy sa mga paraan, pagpapahalaga at moral sa panahong ito. Alam naman natin kung ano ang way of life ng mga tao ngayon. Iba sa kagustuhan ng Diyos. Nandoon yung tinatawag natin na lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life. Ang kanilang values, ang pagpapahalaga, ang mali ay nagiging tama, ang tama ay nagiging mali. Iba na ang mundo. Ang moral, dati ang tama,
ito yung moral. Ngayon, hindi na. Tingnan natin ang paligid natin. Ang tao ay ginawa ng Diyos na babae at lalaki. Ngayon, may mga plus-plus na sila. Ganon ang moral ng mundong ito. Ginawa ng Diyos, ang design ng Diyos na ang babae at ang lalaki ay mag-asawa. Ngayon, lalaki, babae. Ganon ang moral ng mundo. Yun ang lahat na sa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Ito yun. Tingnan natin kung paano si Eve. Genesis chapter 3. Si Eve ay walang kasalan, alam natin yon. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae, lust of the eye. At sa palagay niya ay masarap ang bunga, lust of the flesh, nito. Iniisip din niya na kahanga-hanga ang magiging marunong katulad ng Diyos, pride of life. Kaya't pumitas siya ng bunga at kumain ito. But ang temptation ni Jesus Christ, pagnanasa ng laman, alam natin, si Jesus Christ, 40 days, 40 nights, hindi kumain si Kristo Jesus, gutom si Kristo Jesus, lumapit si Satanas sa kanya at tinensya ni Satanas. Sabi doon ni Satanas, dumating ang Diablos at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito. Alam natin ang response ni Kristo Jesus sa verse 4. Pagmamalaki sa buhay, sinabi niya sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, okay, pinnacle of the temple, sapagkat nasusulat, sa kanyang mga anghel, itatagaw bilin, at sa kanyang mga kamay, ikay alalayan, nang sa bato, mga bato paamoy hindi masaktan. Nakakabulol. Okay, alam natin bilang mananampalataya, blessed tayo dahil nakilala natin si Kristo Jesus. Napakalungkot minsan na nandun ka sa school, gusto mong mag-share ng gospel sa mga kasama mo doon, ng mga katutubo. Pero ayaw talaga nilang maniwala sa Diyos. Ayaw talaga nila kay Kristo Jesus. Para sa kanila, ang Kristyanismo ay propaganda lang. Ayaw nila na ang Diyos, na ang naglikha ng sanlibutan. Ayaw nila nun. But salamat sa Diyos, sa biyaya ng Diyos. Tayo pinili ng Diyos at binuksan ng Diyos ang ating pag-iisip galing dito. Kaya ang utos ng Diyos, huwag kang makibagay sa mundong ito dahil bago na tayo. Huwag tayong makibagay. Huwag nating sundin ang way of life, paraan ng buhay ng mga tao sa mundong ito dahil iba talaga ang buhay nila. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Malinaw yan, salita ng Diyos. Ano ang ibig sabihin ng patay? Patay, una, patay spiritual, namumuhay, okay, ayon sa desire and the pride of life ng mundong ito. The lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life. Diyan lahat umiikot ang mga desire ng mga taong walang Kristo sa mundong ito. Pangatlo, tayo ay nasa pamumuno ni Satanas. Ayon sa pamumuno ng prinsipe, kapangyarihan, pamumuno or isang pinuno or prinsipe ng kapangyarihan ng himpapawid. Ang salitang prinsipe, arkonta or archangel sa atin, English, arkonta, ay nangangahulugang una sa otoridad at kapangyarihan. Siya ang pinuno ng lahat ng mga anghel na bumagsak dito sa lupa. Himpapawid, ito yung scope, okay? Himpapawid naman ay tumutukoy sa kanyang nasasakupan. Itong mundong ito. Si Satanas ang pinuno ng mga bumagsak na anghel at ama ng mga hindi mananampalataya. Tingnan natin ang kasunod. Kayo'y mula sa inyong amang Diablo
At ang nais ninyong gawin ay ang kautusan ng inyong ama. Ang context nito, yung mga Hudyo, sabi nila, kami ay anak ni Abraham. Kami ay nasa lahi ni Abraham. Kami ay anak ni Abraham. Kami ay maliligtas. Kami ang tunay na maliligtas dahil ama namin si Abraham. Sabi ni Kristo Jesus, ang kung tunay ninyong ama si Abraham, dapat sinusunod nyo ang ginagawa ni Abraham. Kung ano si Abraham, ganun din dapat kayo. Dahil kung totoo nyong ama si Abraham, ang tunay nyong ama ay si Satanas. Dahil si Satanas ang inyong sinusunod. Yun ang context niyan. Kayo mula sa inyong amang Diablo at nais ninyong gawin ang kagustuhan ng inyong ama. Sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ang sanglibutang ito, ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo, ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Binulag talaga ni Satanas ang mga tao sa mundo. Kaya nga minsan nagsishare tayo ng gospel, sumasama yung loob natin. Ano ba to? Bakit ayaw nilang maniwala? Bakit ayaw nilang maniwala kay Kristo Jesus? At alalahanin natin, hindi tayo ang tagapagligtas. Ang ating responsibility ay pag-share lamang ng salita ng Diyos. Ang nakakalungkot doon kung hindi tayo nagsishare ng salita ng Diyos. Ang gawain natin ay mag-share. Ang gawain ng Diyos ay imulat ang mata nila at tanggapin nila si Kristo Jesus. Si Satanas ang nagbulag. Kaya nga, kung titingnan mo ang mga tao sa mundo ito, pag-iisipan mo, ano na ang nangyayari sa mundo? Bakit ang tama ay nagiging mali? Ang mali ay nagiging tama sa kanila. Yun. Ang tao ay nasa pamumuno ni Satanas. Children of disobedience. Tayo ay mga anak ni Satanas. Ang tao ay kinilala bilang mga anak ng pagsuway. Our father is Satan. Before. Sapagkat ang mga anak ng sanglibutang ito ay higit na tuso na nakikitungo sa sarili nilang lahi kaysa sa mga anak na liwanag. Tinawag tayo ng anak ng sanglibutang ito sa Luke chapter 16 verse 8. Okay? Next. Ang tao ay kinapupuutan ng Diyos. Patay tayo, tayo ay patay spiritual, tayo ay namumuhay ayon sa layunin, desire, and pride of life ng mga taong nasa mundo. Tayo'y alipin ni Satanas, kaya ang tawag sa atin ay ama natin si Satanas. At tayo ay kinapupuutan ng Diyos. Tayo'y karapat-dapat sa impyerno noon. Kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Ito yung maganda ang kasunod. Ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Napakaganda nung flow na ginamit ni Apostle Paul. Ang kapangyarihan, ang dakilang kapangyarihan ng Diyos nasa kay Kristo Jesus, siya'y binuhay muli, niluklok doon sa kalangitan. Itong kapangyarihan na to ay mararanasan natin kung mayroon tayong Kristo sa ating buhay. But before that, alalahanin ninyo na kayo ay patay bago ninyo naranasan ang kapangyarihan ng Diyos. At itong kamatayan na to ay hindi mo kayang ibuhayin ang iyong sarili, kundi lamang sa pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Sabi Dan, ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Kahit tayo ay namumuhay kasalungat sa Diyos, inibig tayo ng Diyos. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga tayo dahil sa kanyang kagandahang loob, dahil sa ating pakikiisa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya tayo upang sa darating na panahon ay ipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob
sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Paano ipinahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig? Paano ipinahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa mga makasalanan? Sabi doon, ang Diyos ay mayaman sa awa. Ang kayamanan ng Diyos ay awa. Ang tao ay mayaman sa mga gold, bulawan, no? Ginto, silver, at kung ano pang mga bagay na yan. At ito'y ipinagmamayabang nila. Ang Diyos ay mayaman sa awa. Dahil tayo ay kawawa. Siya ay mayaman sa awa at gusto niya itong ibigay sa atin. At hindi dahil may nakita siyang mabuti sa atin, gwapo tayo, maganda tayo, o mayroon tayong mga magagandang bagay na ginawa. Hindi ganoon ang basihan ng Diyos. Kusang ibinigay ng Diyos ito sa atin. Yun yung pag-ibig ng Diyos. Umaapaw, masagana, ang awa ay ang kayamanan ng Diyos dahil sa kasaganahan niya at sa sobrang yaman niya ay handa niyang ibigay ito sa iba. Rich in mercy. Grabe, no? Minsan iniisip ko, hindi naman talaga worthy tayo sa hell. But hindi mapapantayan ang awa ng Diyos, pag-ibig ng Diyos, alam ng Diyos, simulat sa pool pa lang. Bago niya palang likhain ang sanlibutan, alam ng Diyos na tayo magkakasala. Inalaw niya yon. Bakit? Para ipakita ang kanyang pagmamahal. Kaya nga sabi nila, bakit? Alam naman pala talaga ng Diyos na mahuhulog ang tao sa kasalanan. Bakit? Pinabayaan ng Diyos na mahulog ang tao sa kasalanan. Inalaw yun ng Diyos para ipakita ang pagmamahal ng Diyos. Ang awa ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos sa mga hindi karapat-dapat mo. Kaya nga, kahit si Apostol Pablo, mamatay tao yun eh. Sabi niya, ako ang pinaka-worst sa lahat ng mga disciple. Pero ako'y binago ni Kristo Jesus. Paano? Okay? Paano ipinahayag? Ito'y naranasan natin sa ating buhay. English. Even when we are dead in our trespasses, made us alive together with Christ, by grace you have been saved. And raised us up with Him, and seated us with Him in heavenly places in Christ Jesus. With Him, or with Christ. In Christ Jesus. Binibigyan ng emphasis ng Diyos, ni Apostle Paul, ang ating kaugnayan kay Kristo Jesus ay napakahalaga. Paano mo maranasan ang kapangyarihan ng Diyos? Paano ka bubuhayin ng Diyos? Paano magbabago ang iyong buhay? Ang key person is si Kristo Jesus. Ang sanglibutang ito ay marami silang ginagawa. Gagawin mo to para maligtas ka. Para sa mga Hudyo, dapat mag-circumcise ka. Dapat sundin mo yung mga batas. Mayroon namang iba, dapat faith plus works. Hindi ganon. Si Kristo Jesus. Kaya nga, pag wala si Kristo, walang kaligtasan. Kung babasahin natin ang Biblia, ang pinakasinto ng Biblia, si Kristo Jesus. Ang mga taga-Old Testament, looking forward for Christ. That's why nag-o-offer sila ng sacrifices. Dahil nananampalataya sila na darating ang panahon na ang Lamb of God ay darating para bayaran ang aking kasalanan. Tayo naman bilang mananampalataya, looking backward sa cross ni Kristo Jesus. Tinitingnan natin, tayo ay niligtas ng Diyos. Binayaran lahat ni Kristo Jesus sa cross ang ating mga kasalanan. Made us alive. Made us alive together with Christ. Mayroon tayong buhay na walang hanggan. Eternal life because Christ is eternal. Tayo'y makakapasok sa kaharian ng Diyos dahil nandun si Kristo Jesus.
Tayo'y mananalangin sa Diyos at papakinggan ng Diyos ang ating dalangin dahil great high priest natin si Kristo Jesus. At sa huling panahon, tayo'y maghahari kasama si Kristo Jesus. Napakahalaga. Kaya nga, sabi niya Apostol Pablo, marami yung alam, Hudyo. Ako, Ephesians, chapter 2. Bala ganito ang mga accomplishment ko sa life, ganito ako. Tribe of Benjamin, galing ako sa tribo ni Benjamin. Pharisee ako. Pagdating sa yung devotion sa Diyos, grabe yung zealousness ko sa pag-serve sa Diyos. Yan ay isang dam. Walang silbi yan lahat. Parang sa ano pa, tae yan eh. Walang silbi yan lahat. Gusto kong makilala si Kristo Jesus. Ang focus ni Apostle Paul ay si Kristo Jesus. Dahil sa ginawa ng Diyos sa atin. Made us alive with Christ, raised us with Christ. Pangatlo, ang biyaya ng Diyos. Ito ang paraan ng Diyos kung paano iligtas ang tao. Una, ang kalalagayan ng tao, sitwasyon ng tao. Pangalawa, ang pag-ibig ng Diyos. Pangatlo, ang biyaya ng Diyos. Ito yung paraan ng Diyos sa pagliligtas. Okay? Si Apostle Paul ay gumamit ng tinatawag na inverted parallelism, chiastic structure. Ang mga Hebrew at sila ni Apostle Paul gumagamit yan. Ito yung kinuha ko lang yan sa internet, yung ganyan. Sabi dan, ang A, nandun di A sa baba. B, B. Okay? By grace, you have been saved so that no one may boast. Through faith, hindi ito resulta ng mabubuting gawa. Hindi sa inyong sarili, kundi ito'y binigay, gift ng Diyos. Ito yung sa Tagalog. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Tayo naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Bakit? Para walang maaring magmalaki. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa makatuwid, hindi bunga ng gawa. Ang gawa ay bunga ng kaligtasan. Hindi sa inyong sarili, dahil ito ay kaloob ng Diyos. Yun yung ibig sabihin ni Apostle Paul. Anong biyaya? Sabi ni John MacArthur, sabi niya, favor bestowed by God through His power to transform a person's life, starting at salvation and going on from there. Ito yung biyaya ng Diyos na nagbabago sa atin. Ito yung kapangyarihan ng Diyos. Okay? Ang pananampalataya ay isang bagay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Sabi natin, naligtas tayo sa pamamagitan, for by grace are you saved through faith. Ang tanong, saan ba galing ang pananampalataya? Bakit ba tayo nananampalataya sa Diyos? Saan ba ito galing? Sa atin? There's none seeketh after God. There's none that understandeth. There's none that seeketh after God. Romans 3 verse 11. Lahat ay makasalanan. Walang nag-iisip, walang gustong bumalik sa Diyos. Ang pananampalataya natin ay ipinagkaloob din ng Diyos sa atin. Filipos, dahil ipinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. Okay? Ay natanggap natin, binigay ng Diyos at natanggap natin. Sabi ni Pedro, alipin na apostol ni Kristo sa mga taong tumanggap ng pananampalataya katulad sa atin sa pamamagitan ng katuwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Okay? At ang pagsisisi ay binigay din ng Diyos. Dahil bilang isang tao, hindi tayo magsisisi. Kung parang si Adan pa, iba yung sisisihin at magtatago dahil sa kanilang kasalanan. Kasi ang repentance at faith, magkadugtong yun eh. Hindi yun mahihiwalay. Hindi mo mapaghihiwalay ang repentance at faith. Kung totoo kang nananampalataya sa Diyos, magre-repent ka
at babalik ka sa Diyos. Repentance is pagtalikod sa ating mga kasalanan. Gawa 11:18, nang marinig nila ang mga bagay na ito, ay natahimik sila. At niluwalhati nila ang Diyos na sinabi, kung gayon sa mga hintil ay ipinagkaloob din ng Diyos ang pagsisisi at humahantong sa buhay. Ang pananampalataya, nanampalataya tayo na may Diyos, nanampalataya tayo na si Kristo ay namatay, nabuhay dahil sa ating kasalanan, dahil doon ay nagrepent tayo sa ating mga kasalanan. Okay, pang-apat tayo. Ang obra maestra ng Diyos. Masterpiece ng Diyos. Tayo yung masterpiece ng Diyos. Tawag dyan is workmanship. Verse 10. Sa Greek is pima. Ang idea ay tayo ang kanyang magandang tula. Parang isang gumagawa ng tula. Ito yung pinaka-masterpiece mo. Bigyan ng magandang tula. Sa Jerusalem Bible, yun yung ginamit nila na work of art. Kung ikaw ay isang musician, may nagawa kang isang tugtog, at yun yung masterpiece mo. Doon ka kilala. Kung ikaw naman ay artist, okay? Yung drawing mo, doon ka kilala. So kita at tayo ang masterpiece ng Diyos. Kaya nga, dapat tayo ay mamuhay na ayon sa kagustuhan ng Diyos. Tayo ay parang sa isang puno, tayo yung bunga. Ang tao ay sasamba sa Diyos. Ang tao ay babalik sa Diyos dahil nakita nila sa ating buhay na tayo'y binago ng Diyos. May isang pastor na una sabi niya, galing sa church, sabi niya, hindi pa siya pastor noon. Sabi niya, punta ka sa church namin, ganito ba? Kasi maganda sa church namin. Mag-blah-blah-blah, ano doon. Sabi niya, sabi ng pastor na yon, naging teacher ko. Pero hindi pa sa pastor noon. Sabi niya, sabihin mo, pupunta ako sa church niyo, tapos maganda yung church niyo. Buhay mo nga, hindi mo maayos, tapos pupunta pa ako sa church niyo. Pupunta ako sa church niyo, anong magiging buhay ko? No? Kaya sabi doon sa Matthew chapter 5, verse 16, let your light so shine before men, that they may see good works and glorify your Father which is in heaven. Tayo ang nakikita. Katulad nung isang piece. Kung ikaw ay musician, pag narinig to, naalala sinong gumawa niyan. Isang picture, napakagandang picture ito. Sinong gumawa? Ang glory ay mapupunta hindi sa picture, kundi sa gumawa niyan. Sa isang, sabi workmanship, pema. Magandang tula ng Diyos. Sabi doon, hindi lamang tayo ang magandang tula ng Diyos. Tayo ay gawa ng Diyos. Anong ibig sabihin yan? Ang gawain ng kaligtasan ay gawain lamang ng Diyos. Ginawa tayo ng Diyos. Ibig sabihin, niligtas tayo ng Diyos, hindi sa ating sarili. Wala tayong ginawa kahit kakaunti, kahit kakarampot lang sa ating kaligtasan. Workmanship of God. Lahat-lahat ay gawa ng Diyos. Okay? Next. Nilikha tayo para sa mabubuting gawa. Created in Christ Jesus for good works. Ibig sabihin, ang Diyos lang ang nagbigay sa atin ng bagong puso. Kasi ang problema, ang pinaka-problema ng tao ay ang heart. Is deceitful above all things and desperately wicked. Walang makapagbabago ng ating puso kundi ang Diyos lang. Ang tigas niyan, ang sama niyan. Bakit, sabi ng Diyos, hindi ang tao hindi nagkakasala kung anong pinapasok niya sa bibig niya, kundi ano ang lumalabas sa bibig niya dahil galing yan sa kanyang puso. Walang kahit sino man ang makapagbabago ng buhay ng tao. Ako dati, sinubukan ko maging magbago. Pinilit kong magbago. Pagkatapos ng isang buwan, lumala. At dumating ang isang panahon, may isang pastor na nag-share sa akin, yun yung sabi ni pastor kanina, nag-share sa akin ng gospel. At doon, sabi ko, Lord,
isusuko yung buhay ko sa iyo. Lahat-lahat, Lord. Ito. At simula nun, lahat ng bisyo ko nawala. Biglang nawala. Ganun kabuti ang Diyos. At ngayon dito, yung nagsishare ng salita ng Diyos. Kahit sa inyo, alam naman natin kung ano tayo dati, no? Binago lang tayo ng Diyos. Walang mabait sa atin. Masama ang ating puso. Ang pusong ito ay ayaw nating sumunod sa Diyos. Kundi gusto nating sundin ang mga utos ni Satanas dahil masarap yun. Pero ang Diyos lamang ang nagbigay ng bagong puso. At doon natin nakita ang tunay na kagalakan, ang tunay na kasayahan, ang tunay na satisfaction. Doon lamang pala ang sa pagsunod sa Diyos. Kahit anong gagawin mo dito sa mundo, pag hindi ka sumunod sa Diyos, walang joy, walang satisfaction. Because ang Diyos, ang source ng joy and satisfaction. Siya ang tagapaglikha. Siya ang may alam kung ano ang kailangan natin at ano ang dapat natin gawin. Hindi po pwede na itong microphone na to, gawin mo tong baseball bat. Hindi po pwede yun. Masisira at masisira yan. Ang design ito ay para lumakas yung boses ng isang nagsasalita. Yun ang design ng Diyos sa atin. Binalik tayo. Mayroon tayong bagong puso. Yun yung kapangyarihan ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ano pang sabi diyan? Inihanda ng Diyos ng una pa. Hindi ka pa ipinanganak. Hindi ka pa nabuhay sa mundong ito. Hindi pa nilikha ng Diyos ang mundong ito. Si Kristo Jesus ay nasa plano na ng Diyos na mapatay si Kristo Jesus para sa atin. At dahil sa kay Kristo Jesus, tayo ay mamumuhay ayon sa Kanya. Katulad ni Kristo Jesus. Okay? Ang Diyos ay nagdalisay kay purify sa Kanyang bagong likha para sa Kanyang kaluwalhatian. Be like Christ. Okay? Paano ipinaliwanag ni Apostol Pablo ang dakilang kapangyarihan ng Diyos? Una, nakita natin dyan ang kalagayan ng tao. Bago natin naranasan ang kapangyarihan ng Diyos, tayo ay patay, walang-wala, hopeless, depraved. Man's need for God's great power. Ngunit, or subalit, ang dakila ang pag-ibig ng Diyos. Bakit niya tayo niligtas? Hindi dahil mayroong magandang nakita ang Diyos sa atin. Hindi dahil mabait tayo. Hindi dahil religious tayo. Kundi dahil siya ay mapagmahal ng Diyos, puno ng awa. Ang kanyang awa ay umaapaw. Kaya't ang kaligtasan ay ipinagkaloob sa atin. Ano ang paraan ng Diyos para tayo maligtas? Hindi sa ating paraan. Siya ang tagapagligtas. Siya ang may paraan paano tayo iligtas. God's way of salvation by grace. Wala tayong ginawa kahit anuman. Next. Dahil tayo iniligtas ng Diyos, tayo ay gagamitin ng Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian. At naway magpagamit tayo sa Diyos. Tandaan natin kung ano tayo noon. Paano tayo niligtas ng Diyos. At ano ang purpose ng Diyos sa buhay natin. Parang isang prutas yan. Isang puno. Ang prutas, hindi yan dinisenyo para sa kanyang sarili. Dinisenyo yan para sa iba na magbibenefit ng bunga na yan. John chapter 15, tayo ay bunga. Itong bunga na to para sa ibang tao ang magbibenefit niyan. Para ang ibang tao ay makapanumbalik sa Diyos. At tandaan natin, hindi tayo ang tagapagligtas. Susundin lamang natin ang utos ng Diyos sa atin. At ang tanong, sinusunod ba natin ang utos ng Diyos sa atin? Nagsishare ba tayo ng gospel sa mga co-workers natin? Kahit po unti-unti lang, bigyan mo lang yun ng babasahin. Ibasahin mo hanggang mayroon na kayong conversation. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, Ama, kami nagpapasalamat dahil mayroon kaming Diyos na nagmahal sa amin
Hindi dahil sa aming mabubuting gawa. Kami, Ama, ay kawawa. Wala kaming maipagmamayabang sa iyong harapan. Subalit ikaw ang Diyos na nagbigay sa amin ng buhay na walang hanggan, nagbigay sa amin ng tunay na kagalakan, tunay na satisfaction. Lord, at itong tunay na kaligtasan nagkaloob mo sa amin, ito'y nagbubunga ng paglilingkod namin sa iba. Para, Panginoon, ikaw ay makilala nila. Para sila, Panginoon, ay makilala din nila si Kristo Jesus. Lord, patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga pagkakasala. Sa pangalan ni Jesus. Amen.